Peace be with you, the name our Lord Jesus Christ. Good evening to all of you, to all viewers, good evening. Our topic for tonight is about the gospel is not according to the man, and then the prophet of God not touch and harm. Yun po ang it is topic for tonight. Our topic for tonight is topic for tonight. Wait a minute, I back because I load my phone, my SIM. To segment our topic for tonight. Don't touch harm the prophet of God. And then the other, the gospel is not according to the man, is a topic for tonight. Yun po ang topic natin. Ang ebanghelyo ay hindi po ayon sa tao. At bawal pong gawa ng masama ang propeta ng Diyos. Ganun po, yun tong topic natin sa gabing ito. Bawal pong gawa ng masama, hawakan ang mga propeta ng Diyos. At ang ebanghelyo ay hindi po ayon sa tao. Ganun po, isa topic for tonight. Good evening po. Peace be with you, the name our Lord Jesus Christ. Ang Diyos po kasi nagbigay siya ng kung anong ba gusto mo, kung lalakad ka ba sa espiritu o sa laman, ganun po. Nagbigay siya God have give a choose to people kung ano ba gusto mo. You want to like o ganun po. May nagbigay ang Diyos ng kalayaan sa tao. God is a give a free will o give the choose kung gusto mo bang sumunod sa kanya o hindi, o yun, may kalayaan po ang tao kasi yung ebanghelyo hindi po ayon sa tao to, hindi po matatanggap ng tao po lahat ang ebanghelyo ng Diyos. Kaya nagbigay siya ng kung ano ba gusto mo, susunod ka ba o hindi, ganun. Kaya nagbigay siya kung nang choose, may kalayaan ng taong mamili. Kasi yung ebanghelyo, hindi po ayon sa tao. O ganun po, kaya nagbigay siya ng halimbawa sa tao. Wala yan pa kong luda. Naubos po yung load ko, nag-text po yung Globe, kakalo-load ko lang kanina. O nagbigay ng halimbawa yung Diyos ganun po. Nagbigay siya ng kung halimbawa sa tao kung gusto mo bang sumunod sa kanya o hindi. Ganun, nagbigay siya ng halimbawa. Dalawa pong topic natin kung susunod ka ba sa Diyos o hindi. Kasi nga yung ebanghelyo hindi ayon sa tao. Tapos yung propeta ng Diyos, o bawal pong hawakan at gawa ng masama. Ganun po. Yun po yung topic natin. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Malaya ang tao. Nilagay ng Diyos yung buhay doon at kamatayan, malaya siya kung anong gusto niyang piliin, ganun. Sabi nga ng Diyos, sa didinggin man nila o sa tatakwil man, sapagkat sila'y sambayang
mapagdimagsik, o ganun po. Kasi ang taong ayon sa laman, hindi na sitanggap ng Espiritu ng Diyos. Para sa kanila ay kahangalan, hindi nila naunawaan, ganun. Kaya ayun, may kalayaan taong mamili kung susunod ka ba o hindi, ganun. Kung susunod ka, yun po yung buhay na walang hanggan. Pagka hindi, puro sa ano po yun, sa impyerno po yung ganun, death penalty. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa Mateo, dito po sa Deuteronomio 30:15, nilagay ng Diyos yung buhay at kamatayan. Malaya yung tao kung susunod ka ba o hindi, ganun. O kaya yun. Kasi yung ebanghelyo, hindi po ayon sa tao to. Ayon to sa espiritong maamo at payapa. Ayon sa pagkataong loob po kasi ebanghelyo eh. Yung iba, nagsisilakad sa laman, ganun. Kaya para sa kanila, kaangalan. Kaya ito sabi ng Diyos, nagbigay siya ng ano rito, kung ano ba gusto mo, buhay ba o kamatayan, ganon. Ito po sa Deuteronomio 30:15. Tignan mo, inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at kabutihan. O, ayun o, buhay at kabutihan nilagay ng Diyos. At ang kamatayan at ang kasamaan. O, ayun o, nilagay ng Diyos yan. O. May kalayaan ng tao kung susunod ka ba o hindi. May choose ang tao kung pipiliin mo yung sumunod sa kanya, hindi, o ganun. Kung susunod ka, meron kang buhay na walang hanggan. O ganun. Pagka hindi, o wala. May kalayaan ng taong mamili eh. Ganun eh. Kasi hindi po matatanggap ng lahat ng taong panilitang ito, sabi ng Panginoong Yesus. Kundi yung lamang pinagkalooban, sabi niya. Hindi ba tatanggap ng lahat ng tao to, sabi niya. May kalayaan po yung taong mamili. Ito sabi ng banal na kasulatan. Babasahin ko sa inyong muli no, para maintindihan nyo. Nilagay niya yung buhay at kamatayan dito sa Deuteronomio 30:15. Tignan mo, inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan. O, nilagay niya o. Patuloy ko para maintindihan niyo po. Na inutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan, at tuparin mo ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga palatuntunan, at ang kanyang mga katulan, upang ikaw ay mabuhay, dumami, at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos, sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Ngunit kung ang iyong puso ay lumiko, hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila, aking ang pinatunayan sa iyo sa araw na ito na kayo tunay na malilipol. Hindi ninyo palaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong pinagtatawid ng Hordan upang pumasok at ariin. O yun, pag di sumunod, hindi hahaba ang buhay mo, sabi ng Panginoon. Hindi haba ang buhay mo sa lupa, hindi ka pa magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun, pag sumunod, may buhay kang walang hanggan. Kasi nga, hindi po ayon sa tao to. Hindi matatanggap ng lahat ng tao ang panalitang ito, sabi ng Panginoong Yesus. Ito po sa 19. Dito po sa 19 ni Mateo. Yung lamang pinagkalooban ng Diyos, yun po yung makakatanggap ng kanyang salita. May kalayaan naman ng tao, hindi naman tayo pinipilit ng Diyos kung susunod ka, hindi, ganun. Bahala ka, basta yan, nilagay ng Diyos yung daan sa'yo. Mamili ka, kung ano gusto mo ba. Kung matatanggap mo ba yung salita niya o hindi, ito sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoong Yesus. Dito po sa Mateo 19:11. Datapat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang panilitang ito, kundi ang mga pinagkalooban. Yung pinagkalooban lang ng Holy Spirit, yung makatatanggap nito eh. Ganun, sabi nga sapagkat ang taong ayon sa laman, hindi nagsisitanggap ng Espiritu ng Diyos para sa kanila kaangalan, sabi ng Panginoon dito. Ganoon, hindi matatanggap ng taong lahat ng panilita.
hindi tayo pinipilit ng Diyos kung sumunod ba tayo o hindi. May kalayaan tayo, meron tayong free will. Susunod ka ba o hindi, ganon. May kalayaan po tayong tumanggap, kung ano gusto nating gawin sa sarili natin. Kung susunod ba tayo o hindi, ganon. Yun, may kalayaan tao. Hindi matatanggap ng lahat ng tao padalita ng Diyos. O kung malakas ang pananampalataya mo sa Diyos, o matatanggap mo yun. Ganun. Kasi yung taong kasi yung tao nakaayon sa laman, ayaw tumanggap ng mga utos ng Diyos yun. Para sa kanila, kahangalan yung ganun. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Pag nakaayon sa sanlibutan, sa gawa ng laman, ay yung tumanggap ng salita ng Diyos. Kasi nga yung ebanghelyo, hindi po to sa ating pagkataong loob, hindi po yung sa ayaw niyang tumanggap ng salita ng Diyos, yung nakaayon siya sa sanlibutan, sa laman, sa gawa ng laman, ayaw niya. O kailangan, lumakas pa ng palataya mo para magkaroon ka ng Espiritu ng Diyos. Para umayon ka na sa Espiritu. Yung nakaayon po sa pamumuhay sa Espiritu, yung sumusunod po sa mga aral ng Diyos, yun po yung nakaayon sa Espiritu. Kasi magkalaban po yung laman, saka Espiritu ng tao, saka yung Diyos. Ito, basahin ko sa inyong muli. Dito po sa unang Korinto 2:14. Ngunit ang taong ayon sa laman, hindi tumatanggap ng bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito'y kamangmangan sa kanya at hindi niya unawa. O yun, hindi na unawaan ng tao kasi nakaayon siya sa laman, hindi niya alam kung anong halaga nun. Yung po yung halaga nun, yung magliligtas po sa kaluluwa ng tao. Sabi nga, ang salitang itinanim o na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Ayun po, yung sa Espiritu yun. Kasi nga sabi ng Diyos dito, ang namumuhay sa laman, aani ng kasiraan. Ang nag-aasik sa Espiritu, aani ng buhay na walang hanggan. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa Galatia 6:8, sapagkat ang nag-aasik sa kanyang sariling laman, ay sa laman, mag-aani ng kasiraan. O yun, pag nakaayon ka sa laman, hindi ka maliligtas, aani ka ng kasiraan. Pero kung namumuhay ka sa Espiritu, mag-aani ka naman ng buhay na walang hanggan. O batuloy ko po, datapot ang nag-aasik sa Espiritu, ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. O mag-aani ka na ng buhay na walang hanggan, yung nag-aasik ka sa Espiritu. Halimbawa, tumutulong ka sa gawain ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. O ganun, tapos lumalakad ka sa aral niya. Yun po yung lumalakad sa Espiritu, sa aral ng Diyos. O nagdo-donate ka, ganun. Tapos lumalakad ka sa mga utos niya. O yun po yung nakaayon sa Espiritu. Pero yung sa laman, hindi. Puro ginagawa nun, puro happiness, o bili dito ng damit, bili ng bahay, payaman ng payaman, o ganun po yung nakaayon sa laman. Yung bibili ko ng kotse, walang iniisip kundi yung pansanlibutan, ganun. Ang mata niya, nasa wakas ng lupa. O sabi ng banal na kasulatan, nag-iisip sila ng mga bagay na panlupa. O yun yung mga kaaway ng Panginoon. Sila yung mga kaaway ni Kristo, sabi ng banal na kasulatan. Ganun po. Pagka yung nag-iisip ka ng mga bagay na panlupa, sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Ito, yung kanilang mata, yung mata ng kanilang puso, nakatingin sa mga bagay na pansanlibutan. Sabi rito, ito po sa Pilipos 3:19, na ang kanilang kainatnan ay ang kapamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kaiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. O nag-iisip sila ng mga bagay sa lupa, yung papatayo ko ng mansyon, gano'n. O kainat na nila, kapamakan, sabi ng banal na kasulatan.
Ayun, yung mga nakakain sa laman, ganun po yun. Kasi yung sa Diyos, kailangan lumalakad ka sa Espiritu. Kasi hindi po ayon sa laman yung utos ng Diyos Nakaayon po to sa Espiritu. Sa pangkaluluwa po to, sabi ng banal na kasulatan, Etong sabi ng banal na kasulatan. Sa pagkataong loob po yung aral ng Diyos. Ito po sa unang Pedro 3, na huwag sa labas ng kanilang paggayak, na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Diyos o para sa pagkataong loob natin yung salita ng Diyos hindi po ayon sa laman yun. Sa pagkataong loob, sabihin yung mga espiritu po yun, espiritong maamo at payapa, o siyang mahalaga sa paningin ng Diyos. Ayun po. Yun po yung mga nakaayon sa espiritu, tumatanggap ng aral. Para maligtas yung kaluluwa mo, ganoon. Pero hindi ka pinipilit ng Diyos. Kasi sabi nga, ay niligay ko dito ang buhay at kamatayan, o piliin mong buhay para mabuhay ka. O pagka pinili mo yung nakaayon ka sa laman, o pansalibutan, o hindi po kayo maliligtas nung ganoon. Hindi tayo pinipilit ng Diyos kung sumunod tayo, hindi. Pero tinaaral ko lang sa inyo to. Ako, hindi ko naman din kayo pinipilit. Kung sumunod kayo, hindi, di ba? O bahala kayo. Ganun po. Basta inaaral ko lang po sa inyo, tinuturo ko to. Kasi yung utos ng Diyos, hindi po to ayon sa tao, para sa espiritu po, sa kaluluwa po to natin. Para sa pagkataong loob po, sabi ng banal na kasulatan, di ba? Ito, hindi po ayon sa tao to sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa sa inyo mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral sa inyo, ito hindi ayon sa tao, o hindi ayon sa tao tong ebanghelyo Ayon to sa pagkataong loob natin, sa mga kaluluwa, sa espiritu. Hindi po sa ayon sa tao to. Hindi po sa gawa ng laman natin, sa gawa ng kaluluwa, espiritu. Yun po, hindi po to ayon sa tao. So, pagka namuhay ka sa laman, aanin ka ng kasiraan, sabi ng banal na kasulatan, di ba? So, kailangan nakaayon tayo sa espiritu kasi magkalaban po yung laman at saka espiritu. Ito, basahin ko sa inyong muli rito. Pagka nag-aasik ka sa laman, hindi ka maliligtas, aanin ka ng kasiraan Di ba, yung nasa laman dyan, namumuhay sa laman, pagtanda nila, dami nilang sakit, di ba? O dami nilang sakit. Dami nilang dinadaing. Kasi nga, nakaayon sila sa laman, hindi sila naaralan. O kaya tumanda sila, dami nilang sakit na nararamdaman. O ganun. Pag nakakaayon ka sa espiritu, walang ibibigay na sakit sa iyo ang Diyos pagka nakaayon ka sa espiritu. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Galatia 6:8, sapagkat ang nag-aasik ng sa kanyang sariling laman, sa laman mag-aani ng kasiraan. Kung puro pang laman ka lang, pansalibutan, o yung layaw ng katawan mo, o mag-aani ka ng kasiraan nun. Pero kung susunod ka sa utos ng Diyos, magkakaroon ka naman ng buhay na walang hanggan. Ito, patuloy ko po. Datapwat, ang nag-aasik sa espiritu, ay sa espiritu, mag-aani ng buhay na walang hanggan. O, mag-aani ka ng buhay na walang hanggan. Ang salitang itinanim, na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa, di ba? Sabing ganoon. Ayun, kailangan na umaayon tayo sa aral ng Diyos, sa utos niya, para maligtas tayo. Hindi naman po mahirap sundin yung utos ng Diyos. Kasi basta sumunod lang tayo na kasi huwag tayong umayon sa laman. Kasi magkalaban po yung laman tsaka espiritu. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Roma. Dito po sa Roma 8. Kailangan meron kang kaisipan ng espiritu, hindi yung puro kaisipan ng laman. Ito po sabi ng banal na kasulatan.
Sa may Roma 8:5, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsistantalima sa mga bagay ng laman. O yun, nagsistantalima sa laman. Mahilig siya mo lang babae, lalaki, di ba? O, datapot ang ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Ayun, ayun sa Espiritu, sa mga bagay ng Espiritu naman yan, yung tumusulod sila sa utos ng Diyos. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Ayun, kaisipan ng laman, kamatayan pag namumuhay ka sa laman. Tatapot ang kaisipan ng Espiritu ay kapayapaan, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kutsan ng Diyos at hindi nga maari. At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. O hindi ka makalulugod sa Diyos, hindi natutuwa ang Diyos sa iyo pagka yung nakaayon ka sa laman. Kailan meron ka rin kaisipan ng Espiritu, sumusunod ka rin, ganoon. Ayun, hindi ayon sa laman to, yung salita ng Diyos. Kailan kumakain, kailan meron lang tayong sinusunod na utos ng Diyos, ganoon po. Ano nga to, yung sabihin, hindi ka naman din yung bang binibigla ng Diyos na sundin mo. O, konti-konti lang, hanggang sa maabot natin ng kapuspusan ng katawan ni Kristo, sabi ng banal na kasulatan. Hindi naman tayo binibigla ng Diyos na kailangan unti-unti lang, sabi rito. Sasanayin mo yung sarili mo. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sinasana yung sarili sa pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi naman tayo binibigla ng Diyos na o gawin mo na lahat. Hindi naman ganun. Unti-unti lang po, ganun po. O gano'n, hanggang sa maabot natin ang kapuspusan ng katawan ni Kristo, hindi naman tayo binibigla ng Diyos Unti-unti lang hanggang sa makaya natin. Kasi yung utos ng Diyos, hindi po ayon sa laman yun, ayon yun sa Espiritu. Ito po sa unang Timoteo 4:7. Tatapot, itakwil mo ang katang masasama at walang kabuluhan. Magsanay ka sa kabanalan. Pinagsasanayan po yun, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay, pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Pinagsasanayan lang po, hindi po yung, siyempre, hindi tayo binibigla ng Diyos. Hanggang magsanay lang tayo sa pagsunod, ganun po ba? Hindi yung puro isip lang ng panglaman, pansanlibutan, o hilig ng katawan natin, gano'n. Kaya may kaisipan din tayo ng Espiritu ng Diyos para maligtas po yung ating mga kaluluwa. Gano'n po, hindi po nakayong sa laman yung mga salita ng Diyos. Unti-unti lang. Hindi naman tayo binibigla ng Diyos di ba? O, yun po yung ating paksang natapos, yung metyos tayo, di ba, na mamili, ganon, pero kailangan, mamuhay rin tayo sa Espiritu, hindi yung puro pong laman. Ito naman po yung pangalawang topic natin, na bawal mong gawa ng masama ang propeta ng Diyos, yung kanyang mga pinahira ng langis, bawal pong gawa ng masama. Kasi magiging kaaway mo ang Diyos pagka yung ginawan mo ng masama yung kanyang mga propeta o ganun, magiging kaaway ng Diyos yung tao. Ganun. Sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi pagka yung hinamak mo yung propeta ng Diyos, yung halimbawa, hinamak mo yung nagsasalita ng mga salita ng Diyos, yung Diyos yung hinamak mo, hindi yung kanyang mga propeta. Ganun, siya yung nilait mo, ganun, hindi yung dalawa nilalait mo, yung propeta at saka ang Panginoong Diyos. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Kasi pagka hinamak mo yung propeta ng Diyos, dalawa pala hinahamak mo, yung Diyos, saka
saka yung saka yung propeta niya. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Bilang 26 hanggang 27. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, hanggang kailan titiisin ko ang masamang kapisanan na ito na nagupasala laban sa akin o laban sa Diyos pag nilalait mo yung propeta ng Diyos. Aking narinig ang mga pag-upasala ng mga anak ni Israel na kanilang inupasala laban sa akin. Laban sa Diyos yun yung inupasala mo yung propeta ng Diyos, yung Diyos din yung inupasala mo. Ganun, hindi po yung... Kaya bawal pong lait-laitin, gawa ng masama yung propeta ng Diyos. Kasi yung Diyos din ang inupasala mo nun Kasi nga, tagapagsalita ng Diyos yun Sabi nga, huwag yung gagawa ng masama ang propeta ng Diyos. Ang Diyos din yung inupasala ng tao nun, gano'n. Hindi yung dalawa sila. Pagka yung nilalait mo yung propeta ng Diyos, o dalawang nilalait mo, yung propeta, saka yung Panginoong Diyos. Kaaway ka ng Diyos nun, pagka gano'n. Ito po sabi rin ng banal na kasulatan dito sa sa may Bilang, sa Bilang 12:5. At ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tolda. At tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y kapwa lumabas. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain at kakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong buhay. Sa kanya'y nakikipag-usap ako sa bibig ng maliwanag at hindi sa malalabong salitaan. At ang iyon ng Panginoon ay kanyang nakikita. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod? Laban kay Moises. Galit yung Diyos. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila at siya'y umalis. Kalaban din ng Diyos yung nag-uupasala sa mga propeta niya. Pagka yung inupasala mo yung tagapagsalita ng Diyos ng kanyang salita, inupasala mo rin, nilait mo rin yung Diyos noon, kaaway ka ng Diyos noon. Ganon. Sabi nga, wag yung gagawa ng masama ang aking mga propeta, ang aking mga pinahira ng langis, sabi po ng banal na kasulatan. Ganun po, basahin ko sa inyong muli dito. Sa Bilang 12:5 hanggang 9. At ang Panginoon ay bumbas sa tila isang haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tolda at tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y kapwa lumabas. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong buhay. Sa kanya'y nakikipag-usap ako sa bibig ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan. At ang inyo ng Panginoon ay kanyang nakikita. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moises? At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila. Laban sa Diyos yun, yung mga nilalait po rin yung mga propeta niya, ganon, o kung ano sinasabi mo. Ang kalaban mo yung Diyos, yung propeta, saka yung Diyos niya po. Kasi bawal yun sa Diyos Ito, basahin ko rin rito sa inyo muli sa 14 ng Bilang 26. At ang salita ng Panginoon kay Moises, at sinilta ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, hanggang kailan titiisin ko ang masamang kapisanang ito?
na nagupasala laban sa akin. O yun, o, laban sa Diyos din yun eh. Yung inupasala mo yung propeta niya. Aking narinig ang mga pagupasala ng mga anak ni Israel na kanilang inupasala laban sa akin. O yun o. Laban sa Diyos din yun. Yung inupasala mo yung propeta niya, laban din sa Diyos yun. Ganun po. Bawal pong upasalain, laitin yung mga tagapagturo ng Diyos. Kasi magiging kaaway mo yung Diyos. Kaaway ka niya, ganun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito po sa pagka yung sumusunod sa utos ng Diyos kaaway ka ng Diyos nun. Ito po sa sa may Isaias 51:7. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa may Isaias 51:7. Inyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katwiran. Bayan na ang puso ay kinaroonan ang aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao o manglupaypay man kayo sa kanilang paglait. Sapagkat sila'y lalamunin ng tanga na parang bisan. At kakanin sila ng uod na parang bisa na balahibo ng tupa. Ngunit ang aking katwiran magiging magpakailanman at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng salit-saling lahi. O, kakainin ka ng tanga at uod, sabi ng Diyos dito, yung mga nag-uupasala sa nanlalait sa tagapagsalita ng Diyos. Kakainin ka na kakainin ka ng uod saka ng tanga rito, sabi ng Diyos. Basahin ko po sa inyong muli, yung mga nag-uupasala sa mga propeta ng Diyos, kaaway rin nila ang Diyos, saka at saka yung kakainin sila ng tanga, at saka yung uod, sabi ng Panginoong Diyos dito. Ito, basahin ko sa inyong muli rito, sa Isaiah 51:7. Inyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katwiran. Bayan ng puso, kinaroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao o manglupaypay man kayo sa kanilang mga paglait, sapagkat sila lalamunin ng tanga na parang bisan at kakanin sila ng uod na parang bisan na balahibo ng tupa. O yun kakainin sila ng uod pagka yung inupasala nila yung mga propeta ng Diyos o yung mga sumusunod sa Diyos. Yung bawal po yun kasi magiging kaaway kayo ng Diyos. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan po rito ulit. Dito sa sa may dito po sa 23 ng Exodo. 23 ng Exodo po. Kasi magiging kaaway ka ng Diyos doon. Kakainin ka ng tanga sa kauod. Madali kang mawawala sa lupa kasi inupasala mo yung propeta niya sa siya. Kasi tagapagsalita ng Diyos yun, bawal yun. Ito pa sabi ng banal na kasulatan. Yung mga sumusunod sa utos ng Diyos, tapos inaaway mo rin sila, saka yung mga propeta niya, kaaway niyo po yung Diyos noon. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Exodo 23:22. Tatapat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway. Kalit ng iyong mga kalit. O kalit ka ng Diyos pag inaway mo yung mga lingkod niya. O ganun. Yung mga propeta niya. Yung mga sumusunod sa utos ng Diyos. Pag inaway mo yun, kaaway ka ng Diyos, madali kang kakainin ng tanga at uod, sabi ng Panginoong Diyos. Ito, kaya yun po yung ating topic, yung bawal gawa ng masama ang propeta ng Diyos, ang mga laitin. Ito, basahin ko sa inyong muli rito. Dito sa Exodo 22, sa may Exodo 23:22. Tatapwat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinilita,
ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway. Kaalit ng iyong mga kaalit. O kaalit ng Diyos kayo pagka ginawa nyo ng masama yung kanyang mga lingkod na propeta, ganon. O ganon. Kailangan hindi po natin aawayin yung mga tagapagsalita ng Diyos para hindi tayo maging kaaway ng Diyos. Sabi rito sabi naman dito sa may unang kronika, sabi rito, huwag natin gagawa ng masama yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Huwag din natin lalaitin. Yun po yung ating topic, di ba? Ito, sabi ng Diyos dito sa unang kronika, kasi kaaway mo yung Diyos nun. Pag inaaway mo yung kanyang mga propeta, kanyang mga lingkod, ito po sabi po ng Diyos. Sa may unang kronika, 16:22, na sinasabi, huwag ninyong galawin ang aking mga pinahira ng langis, at huwag ninyong saktan ang aking mga propeta. O yan, bawal saktan, bawal galawin yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Ganun po, bawal po yun. Kaaway niyo po yung Diyos noon, kakainin kayo ng tanga at saka uod, sabi ng Diyos, di ba? Sa may Isaiah 51:7-8. O, basahin ko po sa inyong muli. Dito po sa unang kronika, 16:22, na sinasabi, huwag ninyong galawin ang aking mga pinahira ng langis, at huwag ninyong saktan ang aking mga propeta. O, bawal saktan po yung mga lingkod ng Diyos, mga propeta, ganon, kasi magiging kaaway niyo po rin yung Diyos. Magkakainin kayo ng tanga at saka uod. Sabi niya, madali kang mapapass away agad sa mundo, ganun po sa lupa. God bless po. Yun po yung ating paksang natapos. Yung may Diyos ang tao, kung mamimili siya kung ano gusto niya, yung lalakad siya sa laman o lalakad sa espiritu, ganun, may Diyos. May free will ang tao. Binigyan ng Diyos ng free will kung ano gusto niyang piliin. Yung buhay ba o yung kamatayan, ganun. O tapos yung pangalawa nating topic na tatapos, yung bawal laitin yung kanyang mga lingkod, yung kanyang mga propeta, bawal gawa ng masama. Kasi magiging kaaway mo yung Diyos nun. Magkakainin kayo ng tanga at saka ng uod. Ganun po. God bless. God bless po sa inyo. Ingat po sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus.